So, naatasan po ako i-discuss ang risk management, medical, and child safety. Meron ba dito? Okay, so pag sinabi po nating risk management, ano kaya ang naiisip natin? Okay? So, more on kung paano tayo mag-manage pagdating sa paano makaiwas sa pagkakaroon ng sakuna, ba? So, more on safety po. In short, more on safety yung pag-uusapan po natin. Very simple. Ayan. So, what is risk? Sa inyo po, para sa inyo po, ano po ang risk? Yung mga bagay-bagay na pwede mag-cause ng danger. Okay? Pwedeng mag-cause ng danger. Okay? Tama po yun. Ano? So, dito po sa first part po ng ating po pag-uusapan is all about risk management. Later po, yung medical, quick or short lang po about medical. And then yung last part po is child safety. So, ayan. So, what is risk management? Ito po yung mga pag-uusapan natin. What is risk? Risk assessment and why do we manage risk? So, are you aware of the risk to your Pathfinder Club? Especially po kapag nagkakaroon tayo ng mga camping. Ano po? So, isa po ito sa kailangan po nating bantayan o pagplanuhan na kailangan kapag nag-conduct or nag-organize tayo ng isang camping, kailangan po safe po. Isa po yan. Una, yan po ang unang dapat chine-check po natin. Yung safety po ba ng mga campers ay safety ba yung lugar na yan or hindi. So, yun. Next po is risk management. Why? Bakit kailangan po ba ito natin pag-usapan? Kasi kung mapapansin niyo po, sabi dyan, risk-taking is important. Jesus took many risks in His ministry, gaya po na Jesus, na habang siya po nandito sa lupa pa, kasama pa niyang mga tao, ay nagkaroon din po siya, nakaranas din po siya ng mga risk. Nung naglakad siya sa tubig, ano po, nagpagaling ng may sakit, di ba? Nagpagaling po siya sa araw ng Sabat. So, ang daming tao may mga nagkritik sa kanya, bakit nagpagaling ng araw ng Sabat. At, syempre, nagkaroon din po siya ng risk no pag uh, pag bitbit niya no cross. Ano po? So, sabi diyan, we need to take risk in our ministry. Sa ating pong panglilingkod, hindi po naiiwasan na nagte-take na pala tayo na. So, we must be aware of that and also kailangan ma-foresee natin yan ahead of time. Sabi diyan, however, we also need to imitate Jesus as good shepherd, caring for the sheep. So, risk-taking and safety go hand in hand. We are called to do both. So, risk-taking and safety, kailangan po sa ating po paglilingkod, kailangan po kakibat na yan sa ating mga gagawin. So, what is a risk? Sabi nga po ninyo kanina, ito po yung mga possible or situation na mag involve sa exposure to danger. So, ano naman yung difference niya sa hazard? Ano ba yung kaibahan po niya sa hazard? Yung risk kasi, sabi natin, mga possible na exposure or pwedeng magdulot ng pinsala. How about yung hazard? Sige. So, yung hazard po, pwedeng sabihin nating sitwasyon na maaring makasama din. Halimbawa na lang po, um, um, halimbawa po nito ay, kunyari, basa yung floor. So, yun po yung hazard. So, ano yung pwedeng maging risk po doon? Possible na may mga madulas doon. Ano? So, yun po yung difference nilang dalawa. Yung hazard, pwede pong magbigay ng anumang bagay o sitwasyon na maaring makasama and yung risk po is yung possibility na mag-cause siya ng pinsala or pwedeng maging serious ito o gaya nga po nun, sabi ko kanina, pwedeng madulas, mapilayan. So yun po yung risk doon sa halimbawa kung binigay.
Ayan. So ito po yung risk management. So sabi din po dito, ang risk management ay may process po siya. Sabi dito, risk management refers to the overall process of planning for preventing and responding to the risk identified during risk assessment. Ayan po. Kung mapapansin nyo, it's a cycle. It's a process. Ano? Una po, sa risk management, dapat po alam natin kung paano siya or marunong tayo mag-analyze. Ito ba ay pwedeng mag-cause ng um, kapahamakan sa mga campers, let's say sa during camping po? Diyan ba sa lugar na yan ay magubat? Masyado bang maraming madaming damo or masukal or madumi po? Ano? Maraming mga, yun nga, maraming mga damo, mga puno na pwedeng pamahayan ng mga ah, ahas o gano'n. So, isa po yan sa titingnan po natin. O kaya naman, yan po bang site ng pagkakampingan ay maraming dumadaan na malalaking sasakyan na pwedeng mabangga ang mga bata. If it is na, alam nyo naman, mga bata, punta dito, takbo dyan. Ayan. So, titignan po natin yan. So, next po, once na na-identify na po natin yung mga risk na yon, i-analyze natin kung paano yun magpo-contribute para sa ikapapahamak ng isang individual na nandun. Then, plan of action. Nandun po, pagpaplanuhan natin, ano yung dapat natin gawin para maiwasan po itong ganitong klaseng mga pwedeng maging risk o magbigay ng panganib sa mga tao na nandyan. And then, once we plan on it, implement, syempre, hindi lang tayo basta plano. Kailangan i-implement po natin yon. So, kung kailangan maglinis, magkaroon ng, kumbaga sa mga ano ay bayanihan para sa paglilinis po ng kapaligiran. And so, implement para doon. And then, measure, control, and monitor. Kailangan po, hindi lang natin basta, kunyari, linis yung lugar, tingnan din natin kung paano pa natin makokontrol, ano pa yung pwede nating gagawin para maiwasan pa yung maging panganib sa isang individual dyan sa isang sitwasyon na yon. And then, once na nakita natin kung kailangan pa po mag-add tayo or meron pa tayong ma-identify na other risk, nandun po, it's a cycle. Ganun lang din naman po yan. As you can see po sa ating home screen. So, balik-balik lang po yan. Ano, pag nakita natin na okay na, syempre, makikita po natin yung safety ng ating pong mga kasamahan. Po, yun. Ayan. So, meron po ako dito binigay, nilagay na example po. Ayan, sabi dyan is, what are the hazard? So, halimbawa po dyan ay slips and trips. Ayan, so pwedeng madulas, ano yun, dapa, or matisot. Ano po, who might be harmed and how. So, pwede pong sa isang bahay, pwedeng yung visitors, yung mga pumupunta doon, yung mga staff natin. Ayan. So, pwede pong ma-injured kung sila po ay matisod. Ano po, strips or ma-slip dun sa something na nandoon. Pwedeng naging hazard. Sa hazard. And then, what are you already doing? So, syempre, general cleaning, housekeeping, ayan. So, lagyan ng light. So, ito na po yung parang um, magiging planning and implementation po natin. Ano, doon po sa process na pinakita. And sabi dyan, do you need to do anything else to control the risk? So, ito na po yung measure or control. Yan. Ano pa yung pwede natin gawin para po mas ma-control pa yung risk, possible risk na yun. And then, nakalagay dyan, sino yung gagawa? Siyempre, hindi naman po kailangan na nagplano lang tayo, tapos wala namang naka-assign na supervisor nandun. Siyempre, kailangan mayroong pong tao. And kailangan meron din siyang in detail din, ano, na doon din po, kailan mo gagawin yan? So, kailangan ba? Urgent ba ito? ASAP ba ito? And then, yun. So, pwedeng nandun, kailan siya gagawin. And then, so yun po. Sa ganito po pamamaraan, sa risk management po, masisiguro po natin na yung safety ng ating pong mga kasamahan, ng ating pong mga kapwa master guide during
Hindi lang po ito sa during camping, syempre sa iba pa man pong mga activities po. No? Ayan. So, risk assessment. Ano naman daw po itong risk assessment? So, sabi dyan, it is a systematic process of evaluating the possible risk that may be linked to an activity or task. So, sabi dito, pwede siyang, makikita mo ba siya kung isang risk ba yon ay pwede siyang low lang, mababa lang yung maging ah, contribution niya sa risk or medium or serious na ba siya or high, mataas ang chance. Kaya kailangan ito yung mas kailangan nating bantayan, mas kailangan nating uh, pagplanuhan. So yun po yung risk assessment. So as Pathfinder leader, what risk affects our club? So ano ba yung mga posibleng nakakaapekto sa ating risk na nakakaapekto sa ating club? Let's say sa mga camping or sa implementation ng ating mga activities. So meron po tayong 3 areas of risk management. As a Pathfinder to learn. Ano po? Um, Una po ay yan, people safety. Siyempre, sabi nga ay kailangan safety first. Ano po, una po nating safety yung mga tao. Lalo na po kung nasa isang camping po tayo, siyempre, una nating isipin yung safety ba ng mga campers ay um, sure ba tayo na safe sila doon sa isang lugar sa kanilang mga gagawin? Ayan, sabi diyan, teach your pathfinders about people and personal safety by talking to them about the policies your club has in place to protect them. Once they understand the policies, discuss actions they can take to protect themselves and each other. So kailangan daw po meron tayong mga policies or may mga rules tayo. Kahit simple rules lang sa bahay nga may mga rules ko eh. Diyan pa po kaya kung tayo ay mag-organize ng isang activity. So, kailangan po may rules po, may policies kayo. And then, dapat alam din po nila po ng ating mga pathfinders kung ano po yung mga policies po na kailangan i-implement. Para na din po yan for, sa safety. No? Some risk management practices kids can actively implement are. So, sabi po, kapag sa mga bata po, lalo sa school, kung nagkakaroon po ng camping sa schools or sa church po, kailangan po bata pa lang, turuan po natin ng body system. Or kahit hindi po bata, kahit nga po sa mga adult na kagaya po natin ay kailangan po may body system. Bakit kailangan na may body system? Siyempre po, sabi dyan, always stay with your body, do not go anywhere by yourself. Hindi pwedeng magsolo ka lang. Kasi mas mataas po yung risk na ikaw po ay mapahamak kung ikaw ay mag-isa. So mas maganda po, dalawa kayo body system. Sabi nga po dyan, isa sa mga safety rules ay marami kayo as much as possible, mas marami, mas safe. Pero po, kahit body system, okay na po yan. Dalawa lang po. Okay, next po is check-in, check-out. Once you have been checked into your club, meeting by your guardian. Do not leave the secured area until checked out by your guardian. So, ibig sabihin po, kailangan po, lalo kung mga bata po ito, una, check in. Alam mo, kailangan na inform. Nag-i-inform lalo kung nag-aalis po yan. Kailangan po aware ang organizer ng isang activity. And then, informed yung bata na kailangan kapag aalis siya ay mag-check out po siya. Magpapasabi para at least aware yung mga kasama kapag wala yan o nagpaalam yan. Pero kung hindi yan nagpaalam po, yan, nawawala. So, hahanapin po yan. Importante po na um, ma-aware po sila. Kasama yan sa mga rules po na kailangan natin gawin. Check-in, check-out. Okay? And then, the third one is ask permission to leave the group. Siyempre, sabi ko nga po kanina, almost same yan dyan sa check-in, check-out.
po, ano, kailangan magpapaalam. If you need to go bathroom, get a drink of water, or have some quiet time, first ask permission from a staff member. Do not leave the group without permission. So, kailangan magpapaalam po. Ano, hindi yung basta-basta na lang aalis. Next po is no bullying. Ano? Ito po ay kailangan, hindi po ito nangyayari sa isang lugar, um, sa isang camping. Ano po, lalo po mga bata. Kasi sabi dito, if you see bullying happen and can intervene safely, tell those participating that in your club, we don't hurt each other and take the victim to a staff member right away. So, hindi po kailangan nagkakasakitan, verbally, physically. Ano po, ito po ay kailangan nating bantayan mga bata pa naman, mahilig sila dito. Kailangan pong ilagi natin silang paalalahanan na hindi kailangan nagsasakit. Ayaw natin na may nasasaktan sa ating mga activities. Ano? And then, number 5 ay take care of each other. Kailangan po, lahat po ang bawat isa ay kailangan may care sa bawat isa. Ito po, kailangan be aware of feelings of others and the objects around you. So kailangan aware tayo kung yung ating bangka body ay may pinagdadaanan. So baka kailangan niya ng kausap, ano? Let them know you care. Kailangan po 'yon. As a staff member, to pray with you and your friend to help them feel better. So, hindi man siya mag-share ng kanyang feelings or thoughts or ideas, at least naandyan ka para um, tulungan siya through prayer or ipag-pray siya para mapagaan ang kanyang pakiramdam. Okay? So, kailangan po may pakialam tayo sa bawat isa. Hindi yung, ay, hindi ko man siya kakilala, hindi naman yung taga rito, hindi naman yung taga Santa Rosa, bahala siya sa buhay niya, hindi po gano'n. Kailangan lahat tayo may care po sa bawat isa. Okay? Next po is be observant. So sabi dyan, if you see something unusual, tell a staff member. So kung makakita ka, ayan, nauso po noon, yung, hindi ko alam kung uso din yan dyan sa inyo, sa lugar nyo. Dito kasi sa amin sa Bicol, uso yung mga puting van na nakapark. Ano po, yung sabing nangunguha ng bata. So pag ganyan po, maging observant po tayo. Hindi lang po sa mga bagay na yan, kailangan po ay kahit sa mga tao na nakapaligid, lalo kung hindi po natin, hindi tayo familiar sa taong yan, kailangan po ay bantayan po natin. Um, hindi naman po yung gaya ng susundan natin siya or whatever. Maging ano lang tayo, friendly lang po sa kanya, pwede kausapin, tanungin kung ano yung purpose. At least, malay nyo nag-observe lang sa mga ginagawa niyo dyan sa isang lugar. So, kailangan po maging observant tayo. Lalo na po kung may mga panganib na pwede pong um, mag-contribute sa isang lugar, sa mga ginagawa po, kailangan mag-observe po tayo. Um, ayun. Good man yan or hindi good or not, kailangan pa rin po maging aware tayo. Sabi nga ay maging mapagmatsyag tayo sa mga bagay-bagay. Yan. Next po is the vehicle safety. So first po, ano nga yung una? Okay, so first is personal safety. The next one is vehicle safety. Siyempre, sabi dyan, basic vehicle risk management that club members can learn about includes practicing awareness around vehicles, remaining on sidewalks or next to buildings in designated place, areas when outside and avoiding running and playing in parking lots or around parked cars. Make sure pathfinders to keep their personal equipment with them or in one place out of the way until it is ready to be loaded for trip. O, ayan. So, importante po. So, sabi po dyan, um,
yung lalo na kung mga bata po, sanay sila sa mga bata, yung mga bata ay takbo dito, takbo diyan. Ngayon, kailangan po turuan natin sila. Um, Sabi nga diyan, sa isang hangga't maaari ay nasa gilid lang. Ano po, wag silang pupwesto sa likuran ng mga sasakyan kasi hindi natin alam, baka bigla na lang silang maatrasan. Ano po, yun. So, avoid maglaro, playing or running sa parking lots. Kasi alam naman natin may mga nakapark dyan, baka hindi napansin ng driver, yun, pwede mamatay. And also, sabi dyan ay um, kailangan yung mga gamit, lalo na yung mga bag ng mga pathfinders during camping, lalo kung mga bata, naku, nakakalat yung mga bag, mga gamit nila. So, turuan po natin sila na maging organized, na maging maayos, na pag nasa labas, kailangan naka-organize, nakagilid po ang kanilang mga gamit para if in case na ready na po, kailangan na silang mag-load sa sasakyan, eh madali. Ano? So, um, mostly po, mga bata yung na, ano po, kaka-experience ng mga vehicular accident, lalo na yung mga maliliit na bata. Ano? Ayan. So, kailangan po ma-observe po natin yan sa ating mga lugar. Next po is camp safety. So, ito na po yung sinasabi ko kanina, involving pathfinders in best risk management practices while camping is so important that there is, may honor nga po yan. Naalala ko may honor yan. Camp safety honor. Meron po tayo yan. This honor is a comprehensive look at the varied aspect of the camp risk management pathfinders should be involved in. Elements include fire safety, camping tools, equipment safety, camping, food storage, hygiene, and water purification, building first aid kit, and personal security while camping. Ayan. So, ano po yung mga kailangan nating um, bantayan or i-prepare sa camp. Ano po, para sa safety po. First is, what are you going? So, pre-visit, carry out risk assessment. So, kung sakali po, pupunta kayo sa isang lugar, kailangan mag-ocular survey po kayo. Sabi ko nga kanina, kung plano po ninyo na magkaroon ng survival camp, ayan, kailangan po makita ninyo yung lugar. Kung ligtas ba, baka may mga red flag areas na pala yan. Ano po? So, importante po yun kasama po yun sa risk assessment. Next po is look at travel plans to and from. Also, have backup plans. Kailangan po, may mga backup plans po tayo. May plan A, may plan B. Ano? And then, equip needed i-check prior going. So, kailangan po i-check muna natin yung mga gagamitin, mga pangangailangan, mga materials, para po kung pupunta tayo doon, wala tayong nakalimutan. Lalo na po kung uh, may first aid sa isang camping po or sa isang activities po, kailangan may mga first aid kit tayo. At alam din natin kung paano gagamitin yung first aid. And then, kailangan po may board consent, syempre, consent from the board, church board man yan, or kung sa school ay school board, ano? Parents consent, syempre kung mga minor po yan, kailangan po ipapaalam natin yan sa mga magulang. And then, photography and videography consent. Kasi po, alam nyo po, mamaya, madadaanan natin yung about sa data privacy. Kasi po, importante ito, lalo na po sa mga bata. Kasi, um, kapag may mga parents or kahit sino man na ayaw pa po siguro ma-expose sa mga um, sa pictures, ganyan, kailangan po nagpapaalam po tayo kasi dyan. So, under po yan ng data privacy. Nasa batas na po yun. And then, emergency contact list. Alam po natin kung sakaling meron po
accident na nangyari or let's say nahulog, nagkaroon ng injuries, nahulog sa puno or um, hinimatay, hinay blood sa isang lugar, meron po tayong contact list po sa ambulance, sa police, mga importante po ito. Ano, kailangan meron po tayong nasa contacts na yan or nasa acting mga notebook nakasulat na yung emergency hotlines. Ayan. Next po is church board, aware and has authorized outing. So, kailangan po, sabi ko nga kanina, kung lalabas po ng pupunta sa isang lugar, doon po magkakaroon ng isang activities, kailangan po ay authorized po yun and dapat nagpapaalam po. Ano? Kasi lalo na po ang pathfinding church activities po baga ito. So, kailangan po ay pinapaalam kasi anything will happen po, lagi po yan babalik sa organizer. No? And syempre, doon po sa mga kasama po sa uh, nagsagawa na, let's say, ng camping. So next po is ensure the appropriate insurance cover is in place. Kung meron pong insurance, much better. Ano? Pero kung ah, wala po masyadong idea. Pero much better po kung may mga insurance po. Ano? Next po is ratio of adults to children. Siyempre po, kung mga bata po yan, mga let's say elementary students, or even adolescents po, ano, kailangan po meron pa rin guidance ng kanilang, ng adult. Lalo na po kung mga master guide po ang magbabantay, kailangan po yon. At tama ang ratio, hindi naman pwedeng 50:1. Mahirap po yon. Siguro kahit 1:10, isang adult, 10 mga bata, no? Body system naman yan, hindi na masyadong mahirap i-handle yung mga ganun pong number of um, members. Pero kung bigger group, much better, mas marami din po yung adult para at least na sila yung nagtitingin-tingin sa mga bata. If camping, sleeping arrangement for tents. Kailangan po naka-arrange din yung mga tents. Hindi sila pakalat-kalat. Hindi yung hiwa-hiwalay. Ano po, mas maganda po na isang isang lugar lang po. Isang lugar lang kung saan po magtatayo ng ayan. Consider activities that will be undertaken at risk. So, consider po natin yan na possible talaga na may mangyayari na panganib. Kaya nga po kailangan natin pagplanuhan para maiwasan po natin yung mga panganib. And then, medical information for all attending, yung sa lahat po ng mag-a-attend and medication, anyone on and allergies, kailangan po ay meron po tayong antabay ng mga first aid kits. So, kasama po ito, kung meron din lang, pwede pong idagdag yan, mga gamot sa emergency ay mga gamot sa mga allergies, sorry. May gamot sa allergies, and then other emergency meds. Po, lalo na kung meron din po tayong first aider or meron po tayong kasama sa isang camping na may medical background. At least po, siya yung mag-oversee ng um, kung may mga gamot, kailangan ibigay, no? Yun. So, must be prepared on that. And then, yan, first aid kit, check, and items in date. Siyempre, i-check po natin, baka kailangan ng palitan kung yan po ay expired na. Ito, yung mga gamot po. So, and then, who has certification? Food and hygiene certification po yan. So, kailangan po certified. Pero kasi sa mga camping, maiiwasan na hindi natin hindi to papasa sa certification. Ano? Pero kailangan natin i-make sure pa rin na malinis po 'yon. Maiwasang makontaminate kasi po sa isang lugar, lalo na po kung mag-LBM, magtae, mahirap. Pwede pang ma-dehydrate yan dyan. Ano, lalo kung sobrang malayo sa kasentrohan. So, kailangan po
issure natin na malinis po at hindi contaminated yung mga pagkain na ipiprepare and also yung water. Kasi uso naman na ngayon, may mga water filter na. Kung wala po, edi yung mga pakukuluan natin yung tubig na ibibigay po natin sa mga kasama natin para at least po hindi sila magkainta. So, next po, sabi nga dito, ayan. So, inspection, sabi dyan, copy of church board registration form, individual application. So, ito po ay mga forms po. Ano kung mapapansin nyo, kahit naman po, di ba, nag-fill up tayo ng profile sa ito po, as master guide, na-remember ko may form tayong pinil upan para sa ating mga details. So, ganun din po yan. Kailangan po, ensure natin yan bago tayo magsagawa ng isang activity. Kailangan po ay may plano talaga. Ano, and then kung may mga registration po, kailangan po ay nakasecured yan. So, name list with emergency contact details, lalo na po may, kung mga bata yan, kailangan po, importante na meron po tayong contact numbers sa mga parents yan para if in case, kung ano man po mangyari, madali natin silang ma-inform. Ayan, kung may insurance po, it's much better, pero kung wala, it's okay. Pa yan. Cooking, washing up, ayan. First aid at work certificate. Kung meron po first aider, kailangan ano natin yan. Ah, Kailangan meron talaga. Ano po? Emergency plan. Ayan. So, importante po ito. Ayan. So, meron po ako ditong prepare para sa data privacy. Pero ito po kasi GDPR na ito ay applicable hindi to applicable sa atin. Pero same ito sa data privacy. Ano? So, sabi diyan, mga personal data po, kailangan ay secured, nakatago. In place po ang tago kasi ito po ay confidential. Ano, kailangan limitado po ang nakakakita, nakakakuha. Yung authorized person lang po ang nakakahawak, ang dapat na humahawak po nito, hindi po kung sino-sino lang. Ayan. So, dito po tayo sa Republic Act 10173, yung Data Privacy Act of 2012. Sabi dito ay Data Privacy Act provides for the protection of personal information. So, hindi lang po yan sa personal information, pati na rin po yung mga pictures po. Ano, anything na mag-reveal ng iyong identity. Kailangan po, naka-private po yan. Unless, um, ayun, lalo na po kung tayo yung nag-keep ng mga personal data ng bawat master guides. Ano, it also established the National Privacy Commission as the lead agency to implement the provision of this law to ensure the country's compliance with international standard of data protection. Ayan. So, nasa batas na po yan. Sabi dito, so what? So ano man, kung may batas na yan. Sabi dito, relates to anyone who collects, stores, uses personal data about anyone. Yes, as pathfinder po, as master guide, affected tayo dito. Kasi nga, sabi ko nga kanina, may mga data tayo, may mga information tayo na kinukuha po sa ating po mga members. Lalo na po, di ba, nagpaparegister tayo. Sinusulat, even nilagay lang dyan natin yung name, full name man niya, no? Lalo na kung may address, contact number, yan po ay mga importanteng detalye ng isang tao na hindi po dapat yan um, pakalat-kalat lang. Lalo na kung yung mga other documents. Sabi dyan, yung mga complete application, health forms, need to be secured lock away. So, kailangan po, i-sure natin na secured talaga ito. Kalat-kalat. Sabi dyan, kung may annual registration or once current year's registration is done, destroy previous year's form. So kung tapos naman na yan, hindi na natin kailangan, i-destroy natin yan. So sa tingin nyo po, paano po natin yan i-destroy? Tatapon na lang po kaya natin sa basurahan, i-crumple lang, then tapon. So, kami po, meron po kami niyan sa office namin kasi sa office po namin may mga kinokollect kaming data ng mga um,
beneficiaries po ng ADRA, mga partners po namin. So, ang ginagawa po namin yan ay yung gupit namin siya. Tapos, pag gupit na, saka lang po yan itatapon. Or meron yung machine na 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 nagugupit-gupit na po. Shredder. Yes, yan. Thank you po. Shredder, yan. So, importante po na, ayan pala sa picture, na kailangan i-shred po natin yan para at least nila, kung may makakuha man, sino ba naman tao ang magtsatsaga po na mag-isa-isa pa no, para pagdikit-dikitin kung ano yung meron doon. No? So, importante po yan. Hindi lang po ito applicable sa atin po, sa master guide, even sa personal or sa pang-araw-araw po nating ginagawa. Lalo na po kung magpo-post po tayo ng pictures ng mga bata, yan po, importante po hindi yan basta-basta ina-upload. At lalo na kung walang permission po ng magulang and then nung tao po. Ano, even po sa mga attendance sheet po namin, sa amin po pagtatrabaho, pero po yan nakalagay na data privacy. Kasi, kinukuha namin yung mga detalye din. Importante po. Pero po tayo, siguraduhin po natin yung data privacy. Okay? And then, sa computer files, Excel spreadsheet, USB need to be secured. Kailangan may password, protected po siya. Kung meron pong mga previous camp folders, kailangan destroy po natin. Ayusin po ang tapon o paka-discard ng mga bagay na yan. Kasi once po na kumalat-kalat yan at magreklamo po yung tao na nakasulat dyan, kayo po ang mababalikan. No? So, yan po ay about sa um, data privacy. So, sabi dyan, risk management in biblical view, sabi po sa Proverbs 14:16, the wise are cautious and avoid danger. Fools plunge ahead with great confidence. Sabi din sa Proverbs 22:3, a prudent person foresees the danger ahead and takes precautions. The simpleton goes blindly on the supper and suffers the consequences. So, sabi dito, one important takeaway, think and plan. So, kailangan po natin pagplanuhan sa bawat tao. Gagawin po natin mga activity, yung safety bawat isa. So, sabi dyan, we can recommend all your team are trained in first aid. So, syempre po, basic first aid. Kasi kasama naman po ito sa ating po, di ba? Meron po tayong first aid. Meron tayong first aid, meron tayong bandaging sa ating pong mga checklist, no? Ayan. So, sabi dyan, minimum 2 qualified first aider. Kasi, kung wala yung isa, at least meron pong isa na naka-standby. So, paano na lang po kung wala pareho? Ayan. So, kailangan po aware pa, marunong pa rin yung lahat ng first aid. At least, simple na or basic first aid. So, what is first aid? The urgent need to treat life-threatening situations makes it the responsibility of everyone to be able to give proper emergency care until the victim is transported to a medical facility. So, po yung first aid is, sa madaling sabi is pangunahing panlunas. Pangunahing lunas? So, sabi dyan ay kapag wala wala pang physician or wala pang medical EMS or emergency medical system, nandyan ka as medical first aid na mag-intervene. Sabi dyan, first aid does not replace the physician. Yes, but it protects the victim until medical assistance can be given. So, kailangan po yung first aider ay makakatulong po talaga. Hindi yung baka, sabi nga dyan, ay hindi siya yung magiging the rescuer. So, kailangan magre-rescue talaga siya to protect the victim. Okay, sige, sorry. Thank you. Okay, so when first aid is properly given, it can often restore
natural breathing and circulation, controlled bleeding, reduce the severity of shock, protect injuries from infection and other complications, and help conserve the victim's strength. So practicing these steps will greatly improve the victim's chances of recovery. So, syempre, as first aider, gusto mo mapahaba pa yung buhay ng ating victim, ng ating patient. Kailangan as much as possible ay um, mawala siya sa peligro or sa pwedeng mag-cause ng um, danger sa kanyang buhay or life-threatening, karon ng life-threatening. Kailangan po ay matulungan natin siya sa recovery na siya ay ma-extend ang kanyang buhay niya. So, ganun po. So, the principal aims of first aid are to, syempre, sabi niya, care for life-threatening complications, protect from further injury and complications. So, kailangan po, ito yung thinking natin, kailangan ay ma-prevent o ma-protect natin siya sa injury and complications. So, sabi dyan, arrange transportation for the victim to a medical facility in such a manner as not to complicate the injury or subject the victim to unnecessary discomfort. Ayan. Kailangan meron tayong number no ng emergency hotline para sa ambulance sa mga ospital na malapit sa isang lugar para at least po sabi ko nga kanina if in case of emergency madali po silang matawagan. So sabi diyan, make the victim as comfortable as possible to conserve strength. So sabi diyan, syempre, safety first. As rescuer, kailangan i-secure mo yung scene. Kailangan makita mo na safe din ikaw kung ikaw ay bibigay ng magre-rescue ka sa isang biktima, sa isang pasyente. So, before performing any first aid, check for electrical hazard. Ayan, check for chemical hazards, noxious and toxic gases, ground hazard, fire, and unstable equipment. So, kailangan, sabi nga, issure mo na ikaw ay safe sa isang lugar. Ayan. So, chain of survival, kung meron lang po, pwedeng, I think, nakaka-access naman pa rin sa 911. Ano po? Ayan. So, kung meron tayong knowledge on early CPR, ayan, ikaw yan. Tapos, early defibrillation kapag dumating na yung EMS. Ayan. Kapag natawagan na natin, syempre, bago ka man mag-first aid, sabi nga ay tumawag ka muna ng inang assistance or someone na pwede nating itap na magtawag na ng ambulance. And then, kapag nandyan na sila, stop ka na, ibigay mo na yun sa kanila, and then sila na ang bahala niyan. Kung kailangan nilang magbigay na ng first aid or i-transport na nila sa medical facility. So, syempre, pay attention to history. So, alamin mo din yung nangyari, no? What happened from the casualty or bystander. So kung hindi na natin nakakausap yung pasyente, tanungin na natin yung mga nasa paligid niya. No? Sabi nga diyan, maganda rin na may nakiki, nakikibantay o whatever. Bystanders. Ano, may mga bystanders kasi pwede mo silang utusan na sila na matumawag sa ambulance. Alamin din sa kanila kung ano yung nangyari. Ano? Ayan, tanungin po or kung sakaling nakakapagsalita yung ating pasyente, tanungin po natin sila. So, kung kaya man nilang sumagot, lalo na kung conscious po sila, pwede po natin silang tanungin kung ano nangyari and kung ano yung pwede nating maitulong. Make sure po na dapat nagpapaalam pa rin tayo sa kanila. Kung sila man po ay conscious, magtanong tayo, okay lang ba natulungan kita? Baka kasi nakialam tayo baka ayaw man nila or something na pero syempre lalo na kung nasa medical field minsan nakakalimutan na natin to pero importante din pala na magtatanong po tayo sa kanila. Ayan. So the following list is the consequence to follow when administering first aid. Life-threatening injuries must be treated first. So syempre first assessment the patient's
patient assessment. Next is artificial ventilation. So, check po natin o check natin kung may breathing sila. And then, kung wala pong pulse and breathing, pwede po tayong kung marunong tayo, pwede tayong mag-CPR. Ayan. Kung nakita lang naman po natin na may sugat lang or bleeding, pwede po nating i-control ito. Paano? Siyempre, by putting pressure, no? Or wound dressing. Dressing or nandiyan na yung bandaging po natin. Pwede na natin dito ma-apply yung bandaging po. Lalo kung may burns, scalds, yung musculoskeletal injuries, no? And saka na siya, kung sakaling dumating na yung ambulance, pwedeng i-transport na siya sa pinakamalapit na medical facility. Ayan. So next po is food hygiene. Sabi nga natin kanina ay kailangan po ito kung sakali po ay level 2. So ano ba yung guide sa level 2? So, sabi diyan, kahit ito na lang, safety na lang, kahit simple na lang na pag-handling, safe na pag-handling ng ating mga pagkain. Ano? Sabi diyan, 5 steps to food safety. First, sabi diyan, clean, malinis, healthy. Keep food hot or cold. Serve natin na mainit pa or kung malamig. Don't cross-contaminate. So, kailangan po malinis. Cook. Siguro, well, talagang lutong-luto. Ano? Um, lalo kung mga karne po yan, kailangan lutong-luto po ito. Ano? Cool or reheat safely and wash, rinse, and sanitize. So, kailangan po itong bantayan natin, lalo na po pagdating sa pagkain. So, kasi iniwasan natin na magkaroon ng diarrhea certain area, lalo na po kung malayo po ito sa malayo sa ospital. Tapos wala man tayong oresol. So, kailangan po kasama din yun. Kasama yun sa ating mga first aid kit, yung oresol pala. Ayan. Next po is child safety. So sabi dito, sa child safety naman po ay encompasses matters related to protecting all children from child abuse, managing the risk of child abuse, providing support to a child at risk of child abuse, and responding to incidents or allegations of child abuse. Kasi sa um, tumataas na po or dumarami na yung mga bata. And sila talaga yung parang mas vulnerable sa mga pang-aabuso. Ano po? So, kaya nga po may mga batas tayo na may mga batas tayo na nagpo-protect sa mga bata kasi sila po yung wala naman talagang kakayanan. Hindi din nila alam na, ay hindi pala safe sa lugar na yan. Hindi man po nila alam din yan. Ang tanging lang pong makakaalam dyan is yung guardian po. Ano, yung nagbabantay po sa kanila. So, ito po ay importante, lalo na po sa mga bata. Ayan po. Meron po ako ditong mga kinuha na mga child safety topics. Siguro kung iisa-isahin po natin yan, baka abutin po tayo ng alas 12. Ano? Kaya, um, ipinakita ko na lang po yung mga possible, gaya niyan, bike safety, bullying prevention, child care safety, and child maltreatment prevention, fire and burn safety, health inequity, heat stroke with cars, o may mga bata na naiiwan sa loob ng sasakyan. Ano po? So, kailangan po natin yang wag po kayo mag-alala, hindi ko na po i-discuss ito. Meron lang po akong mangilan-ngilan na i-discuss po pagdating sa child safety. So, later po yon. Ngayon, sabi dyan, ito yung mga possible pong risk sa mga harms or abuse na mga na-experience po ng mga bata. So, sabi dyan, una is accidental harm. Sabi dito ay poor physical environment leading to injury. Poor supervision. May mga na-aksidente yung bata. Minsan po, yung mga drivers, yung mga nagmamaneho ang nasisisi dito. Pero kung tutuusin, minsan kapabayaan na din po ng magulang. Ano, hinahayaan po nila na pumunta lang dyan sa kalsada o kaya naman ay maglakad-lakad
lumakalabas ng bahay, no? So, kailangan po maturuan din po yun natin yung mga kasamahan natin and especially yung mga bata na sila po ay kailangan na nasa isang lugar lang, nasa loob lang ng bahay, nasa nakikita lang ng magulang para at least po nababantayan. Ano? Kasi sabi nga dyan, poor supervision ay makakaapekto po sa accident. Ayan. So, sabi dyan, physical abuse. Sabi ko nga po kanina, itong mga bata is yung mga vulnerable po sa mga pang-aabuso. Sila po yung madalas na sinasaktan kasi ano ba naman laban ng bata? Paluin mo man yan. Ikaw po, mas malaki ka sa kanya, sipain mo, um, bugbugin mo, wala man silang kalaban-laban. No? So, that's part of physical abuse. Ano naman yung mga psychological at emotional abuse? Kasama na po yan yung bullying, threatening in language, no? Tinakot mo, shaming, pinapahiya, ano? Intentional ignoring and isolating neglect, no? Nane-neglect na natin sila or spiritual abuse. Ayan, nasa baba po, mayroon tayo diyang spiritual and cultural abuse. Ayan. So, next po is neglect. Sabi dyan is lack of supervision, not providing adequate nourishment. O, ibig sabihin, pati daw po yung hindi natin pagbibigay ng masustansyang pagkain sa kanila. Nane-neglect din daw po pala natin yan. Ano kasi isa, di ba, sa rights ng isang bata ay mabigyan ng masustansyang pagkain. So kung hindi natin pala sila nabibigyan ng masustansyang pagkain, neglect pala po yun. Ano? Not providing adequate nourishment. Ayan. So not providing adequate clothing or shelter. Lalo na po yung mga bata napakalat-kalat na nasa lansangan lang. Ayan, nasa kalsada, namamalimos. Yan, so nade-neglect na po and not meeting the specific physical or cognitive needs of children. Ayan, hindi na po na ipoprovide yung mga pangangailangan po. Ayan. Next is sexual abuse. So, sexual abuse, usong-uso na po ito sa panahon ngayon. Nangyayari na ang incest. Nangyayari sa loob ng bahay na si tatay, si kuya, or si lolo, or yung kapitbahay, inaabuso through sexual activity, sexual abuse ang isang bata. Kasi wala naman yan ka laban-laban eh. Ano? So, sila po ay na kaka-experience ng sexual abuse, assault, and exploitation. Grooming, ayan, inappropriate touching. Lalo na po yung mga bata pag hindi po natin tinuruan ng um, kung paano nila iingatan yung katawan nila. Ayan, so pwede po silang ma-expose o maabuso sa inappropriate touching. So, naalala ko lang, may kwento niyan eh. Um, sabi ng bata, may kwento pala, sorry. Ang kwento is may lolo na siya yung nag-aalaga sa bata. And then yung nanay niya, ang turo po sa batang yon ay cookie. Ang kanyang private part, ang kanyang vagina ay cookie. Ngayon, na-register yun sa utak ng bata. And then, isang araw, nagkwento siya sa teacher. Sabi niya, teacher, si Lolo, hinawakan niya yung cookie ko. Cookie. So, ang thinking ni teacher, biscuit. Ano? Cookies kasi, cookie. And then, later on, find out po na itong batang ito ay namomolestya na. Ano? So, ibig sabihin, sila po ay nakaka-experience ng sexual abuse. So, importante po sa bata na maturuan po kung ano yung appropriate na tawag sa mga private parts po nila at kailangan marunong turuan na din po nating magsumbong para maiwasan po itong ganitong klaseng mga pang-aabuso. And then next po, cultural and spiritual abuse. Sabi dyan, lack of cultural respect, racial or cultural vilification or discrimination. So, lack of support to enable a child to be aware of and express their cultural identity. So, sila po mismo parang nalilimit na express yung kanilang mga paniniwala or especially yung mga cultures. Ano?
use of positional power and control, and using prayer, scripture, or as means of manipulation. So may mga pangyayari, pero so far as I know naman, parang wala pa ako na-encounter na naka-experience ng spiritual abuse. Ano, more on sexual, neglect, psychological, physical, yan. Yun pa lang ang abuse na na-encounter ko. And also, ito pala, yan, online abuse. Lalo na po yung mga bata na na-expose na sa mga social media, ano, yung Roblox. Roblox na yan. Nako, isa rin po yan kasi may mga chat-chat. Pwede silang magkaroon ng conversation dyan. So, nagagamit din po yan. Ano, sabi dyan, mga abusive texts and emails, hurtful messages, images, or videos, intimidated others online, grooming, or sending a child offensive and ano, confronting. Hindi ko na masyadong makita. Ay, wala na. Ayan. So, sabi dyan, basta yung ang gamit po ay gamit ang online. Ano, more on sabi nga ay mga cyber harassment or cyberbullying or um, cyber, cyberbullying kasama na po yan dyan. Mga online, use of internet. Ayan. So, child safety at home. So, isa po sa mga halimbawa po nito ng child safety is yung safety po sa kanilang bahay. Sa ating mga bahay, ayan, pansin niyo po ba yung nasa picture? Yung mga bata po ay, ayan, medyo curious sila sa isang bagay. Ginagawa po nila, lalo kung may mga butas-butas, ayan, sinusuksukan nila ng kung ano-ano. Sila po ay, kapag hindi po sila nabantayan or na-guide, pwede pong mag-result ito sa hindi magandang pangyayari. No? Naalala ko yung baby ko, nung, nung 2 years old siya, sabi namin, 2 years old, 3 years old, sabi namin dyan, kapag sa mga saksakan, pag ikaw nag, nag, um, naglagay dyan, sinundot mo yan, pwede kang mamatay. Nakaano na yan, prinogram na namin yan sa utak niya. Pwede kang mamatay kapag ikaw ay naglalagay ng kung ano-ano dyan sa butas na, lalo na sa mga saksakan. Kaya every time na aalis kami, sasabihan namin yan, o anak, huwag kang maglalagay dyan. Kasi, lalo na kung wala pong takip yung mga saksakan natin, or meron tayong mga extension wire na octopus na, ano po. So, pwede po itong magbigay ng hazard. Ito ay pwedeng magbigay ng um, accident o makuryente talaga yung mga bata. So sabi dyan, never stick your fingers or any object into an electric outlet or light bulb socket. Never use any electrical appliances if you are wet. So kailangan po nasasabihan na natin yan ang ating mga anak na nasa bahay. Ano? Next is, sabi dyan, do not cook in the absence of your parents or elders at home. Ayan. Lalo na po kung yung mga kutsilyo, mga matatalim na bagay po, nandiyan sa kusina. Kutsilyo, ano pa, um, tinidor, yan, mga matatalim po yan na bagay, sabihan natin yung mga bata na wag sila dyan pupunta. Lalo na po kung walang nakatatanda. Kasi anything po na pwede silang matusok, pwede pong makasugat po sa kanila. Ayan. Sa road safety naman po, you should not cross the street walking between parked vehicles. So sabi nga po natin kanina, kailangan po masabihan natin yung mga bata na wag po silang maglalaro sa may mga nakapark na sasakyan. At syempre, tayo as adult, kailangan turuan natin silang maglakad sa pedestrian lane. Ano? Hindi po yung kung saan-saan na. Tayo yung maging role model po sa kanila. Doon tayo sa pedestrian, turuan natin sila dyan. Doon ang tamang daanan, doon ang
tamang lakaran kung tatawid po ng isang um, sa isang road, yung pedestrian lane. Ano? Another child safety ay ang personal safety. So you should know your complete home address, telephone numbers, and parents' first and last name. Siyempre kasi kapag nawawala na yung bata, minsan pati, lalo kung nasa mall, ano, yung bata, hindi na makita yung magulang, hindi na rin makita yung anak niya, nalibang na si nanay, si tatay sa sa pagtitingin ng mga damit, let's say mga damit or sa isang store. Ayan, nakalimutan na may bata pala silang kasama. Ano yung bata? Nalibang din. Nakakita na may sumasayaw-sayaw na Jollibee. So pumunta dun kay Jollibee. Ayan, so madalas po na kakahiwalay sila. Kaya kailangan importante din po na at least yung name na lang ng parents ng bata, alam po yan. Naalala ko noon, yung anak ko, si Blessy, lagi kong pinapakilala. Anong pangalan ng mami mo? Anong pangalan ng dada mo? Kasi, if in case na mawala siya, alam niya, sasabihin niya, dun sa magtanong sa kanya, lalo kung sa mall, sa mga guard, ipipaging naman baga po iyan. So, kapag alam ng bata yung pangalan niya, sino yung magulang, mapapatawag yung magulang dun sa kung nasa mall man. Ano? Yeah. Then, sabi dyan, you should reveal any, sabi, you should not reveal any personal information about yourself and your family over the phone to stranger. Hindi po dapat. Hindi dapat nila isi-share or even kahit tayo mga adult, hindi natin basta-basta dapat isi-share yung ating mga personal na information na or information ng ibang tao. Kasi una, syempre, yung privacy. Pangalawa po, yung safety. Lalo na po yung mga mahilig mag-post din sa mga social media. Ano po, sorry, bato-bato sa langit. Kahit po ako minsan natatamaan nito na gusto ko lang makita ng mga kasama ko or ng mga viewers ko na updated ako, ipopost ko siya. Tapos, hindi ko naisip, ay, wala palang tao sa bahay. So, pwedeng kung nag-i-interest, pwedeng puntahan yung bahay namin, no? So, important, wag daw kung basta-basta mag-upload or turuan natin yung mga bata na wag i-share yung any information or sabi nga dyan ay don't talk to the strangers. Pag hindi mo kilala, wag na lang kausapin. Ayan, nandito din yan. Ayan. You should not open the door until you know the identity of the person. So kung hindi naman niya kilala, wag niyang pagbubuksan ng pinto. Turuan natin yan sila, na kailangan habilin-bilinan. Huwag magbubukas ng pinto kapag hindi mo kilala. And you should not play in isolated areas of parks and playground. Siguro kung may mga malawak na playground talaga siya, it's okay. Pero kung may mga nakapark na mga sasakyan o gaya po niya, nasa street lang, no? So, pwede pong maaksidente sila kung may mabibilis na sasakyan at kung if in case na umurong yung sasakyan, pwede din po silang masagasaan. Kaya kailangan po aware o turuan na po natin, bata pa lang turuan na po natin sila. Ayan. So, body system, should be used to enter the public restroom. Mas maganda po kung may kasama, kung may kapatid po, na babae, or lalaki, kapwa lalaki, or anak, ikaw nanay, yung anak mo o tatay, yung anak mo. Mas maganda po samahan natin sila. Kasi hindi po natin alam kung mga bata po yan, may masamang intention sa CR na po ginawa. So, pwede po mapahamak. And never accept gifts from strangers. So, turuan na po natin yung mga bata na wag po magtatanggap ng mga kung ano-anong regalo. Kasi ito po ay ginagawa ng mga, kumbaga pang-attract sa mga bata, yung pagbibigay po ng gifts. Ayan. And sabi dyan, um, if you are being bothered or followed, choose a safe location. So kung nafe-feel na ng isang bata na hindi siya comfortable sa isang lugar, sa isang tao, sabihan natin sila, umalis ka na dyan, lumipat ka na ng ibang lugar na kung saan ka safe. Sabi dyan, a safe location can be a school kasi maraming tao, library, ayan,
police station, store, neighbor's house, or anywhere, you can find lots of people. Yung may mga kilala kang tao. If there is no safe place to receive help, then run away as fast as possible, screaming for help to attract as much attention as possible. So, kung nakikita niya na hindi na siya safe, ayan, pwede siyang tumawag. Turuan natin sila na sumigaw na, humingi na ng tulong. Kaya nga po, kapag naaabuso ang isang bata, turuan po natin sila na magsumbong, mag-report na. Kahit anong pananakot ang gawin sa kanila, kailangan po sumigaw sila, mag-ask sila ng tulong na po. Ayan. So, child safety, personal safety, touches, and feelings. So, yung mga hawak-hawak po, yung mga pa-hug, kisses, ayan. Pero kung yung family ang gagawa, lolo, lola, mother, father, okay man po yan. Pero kung mga taong hindi naman niya kapamilya, pwede na yan. High five, shake hands, yan. Siguro yung kiss on head and forehead. Ako kasi, pag ako talaga may baby nakikita or siguro ka-close ko yung parents, talagang hinahalika, ikinikiss ko yung bata sa forehead, yan. Minsan, hinahag ko rin. So, dapat pala maging careful din tayo dyan. Lalo na po, kung hindi man komportable yung isang bata na gawin mo yan sa'yo or gawin yan sa kanya, wag na nating gawin. Ano? Ayan. So, ano yung mga bad touch? Ayan. Hitting, slapping, papasok na po yung physical abuse. Yung kung hindi siya comfortable, sabi dyan, touching areas covered by a swimsuit. So, ano yung mga covered by swimsuit? Siyempre, yung mga private parts. Sabi ko nga po kaya kanina, kailangan identified ng bata kung ano yung mga private parts. Alam nila kung paano yun iingatan at poprotektahan. Kasi, sila po yung mas prone sa sexual abuse. Ayan. So, alam din dapat po ng mga bata yung mga safety of first aid kits. Kahit na lang po yung pagpunas, pagsasabon ng kanilang mga sugat. Alam natin, sasabihin ng bata, masakit. Ouch yan. Pero, kailangan turuan na po natin sila. So, dito po, nilagay ko po yung mga laws, um, laws na nagpo-protect po sa to safeguard children from abuse, exploitation, and neglect. So, ilan lang po ito sa mga batas na um, na pinoprotect po or mas kumbaga ito yung mga kilala. Ano? Lalo na po yung RA 7610. Maraming nagrereklamo nito. Sabi niyan, simula nagkaroon ng batas na yan, RA 7610, kahit kahit tapikin mo yung bata. Nako, nagrereklamo na, nagsusumbong na. So, ito po kasi ay so, ayan, isa-isa na nga natin. Ayan. So, sabi dyan, ang RA 7610 is also known as Anti-Child Abuse Law. Sabi dyan, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. So, ito po ay ina-address niya yung child protection including cases of minor physical abuse. Oo nga naman. Yung minor physical abuse kasama pala ito. So, sabi nga dyan, hindi na applicable ngayon yung mga corporal punishment. Kasi kapag pinanish mo ng ganun yung mga bata, may child abuse law na naka-ready sa'yo. Kaya mas maganda, kausapin natin yung bata. Kausapin na lang and try to reflect kung ano yung mga naging mali niya, ano yung dapat gawin niya. Natuturoan naman po ang mga bata pagdating dyan. Ayan. Wag lang tayo mabidyohan kung sakaling binubugbog kasi may mga bata talaga na binubugbog talaga ng mga magulang. Siguro pag yun, naispatan, na bidyohan, pwedeng kapag nireklamo, pwedeng makulong po yan.
So, next po is RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children. So, bakit magkasama ito sa bata? Kasi po, kung mapapansin nyo, anti-VAUSI siya. May C po siya. So, kasama po yung kanilang mga anak. Halimbawa, ako, yung husband ko at may anak kaming isa. Kapag po yung ako ay, kunyari ay, yung anak namin o ako man po ay inaabuso ko yung anak ko, pwede po ako ma mabigyan o mapatawan ng batas na yan. Ano po? Kasi ako mismo magulang, inaabuso ko yung aking anak. Sinasaktan. So, parang ganun po. Ano? Next is Republic Act 9344. So, Juvenile Justice and Welfare Act. So, sabi dito, rehabilitation. More on sa rehabilitation po ang focus nito rather than punishment. Next po is Anti-Child Pornography Act. Minsan po, mga bata ginagamit sa pornografiya. Lalo na po kung sa mga cybercrime, sa mga online. Minsan po, bata po yung, yan, sa child trafficking, child trafficking na po ang nangyayari through online. Yan, pinapakita yung pinapahubad or binubugaw mismo yung bata po. Meron ako niya na nakita last time, hindi ko na matandaan kung saang lugar yon. Magulang mismo po yung nagbubugaw sa sarili niyang anak through online, pinagkakakitaan. Ayan. So, next pong batas is RA 9208. So, also known as anti-trafficking in person. So, yung mga bata po, um, ito yung mga trafficking na ginagawa po sa mga bata sa mga kalsada or yun, basta sa anti-child trafficking, sorry. Next po is RA 7877, so anti-sexual harassment. Ayan, sabi ko nga po, yung mga bata ay prone po sa sexual harassment. And lastly po is RA 8353, mga bata po nire-rape. Ano, sabi ko nga po kanina ay yung incest, mismong sariling ama, yung perpetrator po ng isang bata na nire-rape. So, RA 8353. So, sabi po dito, keeping children safe is everyone's responsibility. Tayo po ang responsible for that. Kasi sabi ko nga po, ano pa mang kaalaman ng mga bata, wala pa silang alam, wala pa silang idea sa kung saan ang safe o hindi. So, dapat tayo po ang responsible po para ma-sure po na ang mga bata ay safe. No? So, short recap po, make sure that your club is insured, merong risk management plan, you have first aiders, who have hygiene certification or as much as possible, malinis, free from contamination, and you do your risk assessment of your premises or any outing, etc. Have consent, especially po sa mga minor. All accidents are recorded and reported. Sabi dyan, cover all the bases and have plan B. Kung hindi gumana yung plan A, dapat may backup plans po tayo. Ayan, safety is a key priority. So at the end of the day, the goal are simple, safety and security. Safety doesn't happen by accident. So sabi po dito, hindsight is a wonderful thing, but foresight is better, especially when it comes to saving life or some pain. So mas maganda daw po nakikita na natin to in advance para at least na bibigyan na po natin na ma-manage na natin kung ano yung dapat natin gawin para magkaroon ng safety or sabi diyan when it comes to saving life, wala ma-save natin yung life at wala ding sakit, wala ding pain na ma-experience or in short, safety po ng bawat isa is very important. So that's the end of my presentation sa gabing ito and Diyos mabalos po.
Sa inyo? Geraldine. Do you have any? Garden Villa Seventh-day Adventist Church, Vanguard's Pathfinder Club, Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Master Guy Geraldine B. Cornelio in grateful recognition of your invaluable contribution as resource person for our Pathfinder Adventure Basic Staff Training on the topic medical risk management and child safety issues conducted via Zoom platform on August 28, 2025. Your time, expertise, and dedication have significantly enriched the training and inspired the participants towards spiritual growth and faithful service. Given this 20th day of August 2025, signed Joel V. Casas, Adventist Youth Ministries leader, Erwin Andres, club director, church head elder, and Pastor Aaron Ferdinand Robles, district pastor. Thank you very much po, Master Guy Thank Geraldine. you po. Thank you so much.